So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Angel K. Berse. Ang aking babanggitin ay isa sa pangunahing wika ng Pilipinas ay ang Tagalog. So, narito po ang halimbawa ng pangunahing wika ng Pilipinas na ang Tagalog po. So, una pong halimbawa ay pag-ibig. So, ang pag-ibig po ay isang matinding damdamin ng pagmamahal o pagkagusto. Pangalawa po, karunungan. So, ang karunungan naman po ay ang kalidad ng pagiging matalino, lalo na sa pag-aaral. At panghuli po, ang halimbawa ay kalayaan. So, ang kalayaan naman po ay ang estado ng pagiging malaya at hindi pinipigilan. So, yun lamang po at maraming salamat. Ako nga po pala si Binibino Navajan Quebrara from BSC 2K. Narito ang tatlong salita ng Cebuano. Una, gugma, pagmamahal o affection. Pangalawa, kahibalo, kaalaman o pag-unawa sa isang particular na paksa. Pangatlo, kagawasan, kalayaan mula sa kontrol o pagpigil ng iba. Sa Cebuano, ang gugma ay katumbas ng salitang pag-ibig sa Tagalog o love sa Ingles. Ito ang salita na ginagamit upang ipahayag ang mahalaga at malalim na damdamin ng pagmamahal sa isang tao, bagay o konsepto. Pangalawa, sa Cebuano naman ang kahibalo ay nangangahulugang kaalaman o kakayanan. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maunawaan, magkaroon ng kaalaman o magamit ang kanilang kasanayan sa iba't ibang larangan ng paksa. Ang kahibalo ay isang mahalagang aspeto ng pag-unlad at pagkatuto ng isang individual. Pangatlo, sa Cebuano naman, ang kagawasan ay nangangahulugang kalayaan sa Tagalog o freedom sa Ingles. Ito ay tumutukoy sa estado ng pagiging malaya mula sa anumang uri ng kontrol, paghihigpit o hadlang. Ang kagawasan ay mahalagang konsepto sa pagpapahalaga sa karapatan ng individual na magpasaya at kumilos ayon sa kanyang mga layunin at prinsipyo. Yun lamang po at maraming salamat. Palangga. Ito ay nangangahulugang mahal o minamahal sa Pilipino. Hamtong. Ito ay nangangahulugang tama o sakto. Pamahaw. Ito ay nangangahulugang almusal sa Pilipino. Magandang araw. Ako po si Binibining Jezebel A. Berdin. Narito naman po ang aking nasaliksik na halimbawa at kahulugan ng mga salita sa wikang Samar Leyte. Una, maupay nga aga. Ito ay nangangahulugang good morning o magandang umaga. Pangalawa, hinihigugma ko ikaw. Ang katumbas na kahulugan nito ay mahal kita. Pangatlo, ginhatag. Ang kahulugan nito ay ibinigay o binigay. Ito ang mga halimbawa na salita sa wikang Bicol. Una ay ang marhay na aga, hapon o banggi, na ang ibig sabihin ay magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi. Pangalawa naman ay ang Diyos mabalos, na kung sa Tagalog ito ay salamat. Pangatlo ay ang magayon, na ang ibig sabihin ay maganda. Pang-apat ay ang namumutanta ka, na sa Tagalog ito ay mahal kita. Pang-lima, anong pangalan mo? Ang ibig sabihin naman ito ay ano ang pangalan mo. Sunod ay nasaan ka, na kung sa Tagalog ito ay nasaan ka. Pang-pito, ang salitang iyo, na ang ibig sabihin ay oo. Pang-walo ay ang dae, na ang ibig sabihin ay hindi. Pang-siyam ay ang
Ano ini, na ang ibig sabihin ay ano ito. Pangsampo naman ay ang gurano ini, na sa Tagalog ang ibig sabihin ay magkano ito. Pampango. Ang halimbawa ng salitang Pampango ay manyaman. Manyaman. Ang manyaman sa Pampango ay nangangahulugang masarap. Ito ay kadalasang naiuugnay sa pagkaing magandang lasa, malasa, at nagpapakilig sa sensasyon ng panlasa. Pangalawa, ang bale. Bale. Ang bale sa Pampango ay nangangahulugang bahay sa Filipino. Ito ay isang tahanan o gusali kung saan naninirahan ang isang pamilya. Pangatlo, ang matsura. Matsura. Ang matsura sa Pampango ay nangangahulugang pangit sa Filipino. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang isang taong hindi kaaya-aya sa paningin o hindi kaakit-akit. Magandang araw. Ako si Binibini Rana Limburazon na nagmula sa BSE. Sayang, ito yung mga magagandang bagay na hindi natin nagagawa. Halimbawa na lang, hindi mo nabili ang gusto mong gamit dahil nagtitipid ka. Sunod, kabalian, natatagpuan sa Cove Resort sa San Carlos sa Pangasinan. Magandang araw po, Ma'am Hilma. Ako po si Ginoong Rovic Secretaria mula sa seksyon ng 2K. At ngayon po, aking bibigyan ng kahulugan at halimbawa ang isa sa mga 8 pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ay ang Ilocano. Ang Ilocano ay isa sa mga pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ay wikang ginagamit ng halos kabuuan ng Hilagang Luzon, lalo na sa rehiyon ng Ilocos, sa lambak ng Cagayan at sa maraming bahagi ng Abra at Pangasinan. Ang mga Ilocano na karamihan ay naninirahan sa loob ng rehiyon ng Ilocos, sa Hilagang Kanluran, tabing dagat ng Luzon. Ay ang ikatlong pinakamalaking pangkat etnolingwistikong Pilipino. At narito ang 3 halimbawa ng wikang Ilocano. Ayat, pagmamahal o affection, amo, kaalaman o kasanayan, ragragsak, kaligayahan o saya. Yun lamang po at maraming salamat.